At dadalo naman po tayo sa bagan sa mga banal. Kung muli mabasa ng talata sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 7. Natapos sinasabi ko, ang nag-aasik ng mahagyana ay mag-ani namang mahagyana. At ang nag-aasik na sagana ay mag-ani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At awitin po natin ang future blessings. When a flood billows you are tempest-tossed. Ready? Sing. When a flood billows you are tempest-tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po'y muling manalangin. O Ama, dakila sa lahat, hanggang ganito po'y puso ng papasalamat sa lahat po ng biyaya at pagkapalan na patuloy niyo pong binibigay sa bawat isa. Higit sa lahat po ngayon, nagpapasalamat po kami sa buhat kalakasan at pinagkaloob po sa amin sa mga oras na ito. Dalangin namin Panginoon ng mga salapi na hindi natin papatagan. Naway magamit ito sa pagpapawalag ng mga sambahan ito Panginoon, din sa pagpapalaga natin ng ibang mundo. Dalangin din namin na makatulong ito sa lahat ng po namin na kailangan. Din sa pagpapalago ng pananampalataya ng bawat isa Panginoon. Hinihiling namin Panginoon sa mga susunod na araw at mga oras. Napatuloy niyo po kaming ingatan sa aming mga negosyo at trabaho. Hindi ay layunin po kami sa kapangamakan Panginoon. Hindi kami pinapapasalamat sa lahat at sa mga bagay po Panginoon na hindi mo masabi ng mga labi ay patuloy po namin pinapasalamat at hinihiling. Sa ngalan po na yung anak ng Kristo Jesus ang nagpapagligtas, ngayon at makat na pagkailan niya. Amen. Amen. Hindi po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na pumunta sa dahong ito upang palakasin muli ang kanilang mga pananampalataya. At kung kayo po ay meron mga katanungan, sama-sama natin pag-aralan. Sige po, Sister Daisy. Doon sa illustration mo, brother, Apo. pinapakita lang na sa servant 1, 2, and 3, iba-iba yung halaga Apo. na ipinagkatiwala. Ibig lang po sabihin, iba-iba ang kakayahan ng bawat isa at iba-iba yung confidence level. Apo. At sinabi mo doon na si S3 or servant 3 na may 1,000 natakot. Maaring wala siyang kakayahan magsalita o mag-spread ng word. Yung 1 and 2, good sa paningin ng Diyos kasi nagawa nilang doblihin na ipangaral nila yung salita ng Diyos. Ang tanong ko, paralel to dun sa 10 Dalaga. dalaga na kung saan ang 5 naubusan ng
lima, may May reserba. Na kung saan, hindi ko makita sa dalawang parable na to yung pagmamahal sa kapwa. Dahil naging good lang sila, minultiply lang nila yung pinagkaloob sa kanila. Bakit hindi ibinahagi man lang or tinanong yung servantry, kamusta ka? Ano ang kailangan mo para lahat tayo good sa paningin ng Diyos? Ganon din yung dalaga. Yung lima, mas ginusto pa nila yung wise na itaboy. Bumili sa store na kung tutuusin pwede nilang sabihin na ito ibabahagi namin sa inyo yung konti, pero hanggang dito lang kami. Kasi kung hindi kayo abutin, at least nandun yung conscience mo na ang lima, nakasama mo pa rin, hahatakin mo. Ganon din dun sa servants na yan, hahatakin mo. But mas ginusto mong mag-spread ng word of God sa iba, samantalang yung kasama nyo na iwan mag-isa. At paano kung si 1,000, hindi siya nakapag-spread ng word of God kasi wala siyang kakayang magsalita, pero namuhay ng maayos. Paano yun? Ayan, ganda ng tanong, ang haba. So ganito po kasi yan. Wala pong ibang pinatutungkulan to. Ano po, dito tayo mag-focus sa believer and unbeliever. Yan, ito po equivalent itong mga kwento na yan. Kasi po, kung mapapansin niyo po doon sa version na sabi, at bumalik ang Panginoon. Sana may nakalagay ba sa mahabang panahon? May nakalagay at ang gano'n? Hindi ko matanda na yung kanyang pagbabalik. So, ibig sabihin, lumakad na yung mga panahon, wala itong ginagawa. Ayan, sinayang niya yung panahon. Ayan, yung pati yung season na yan, time niya, ipinagkatiwala. Kaya nangyayari po, nakita ng Diyos sa kanyang paghatol, sa kanyang paghatol, na ibigay na dito yung nararapat na hatol kasi wala siyang ginagawa. Pero hindi hahatol ang Diyos na mabait ka naman, sige, liligtas na lang kita. Hindi po gano'n. So, ito po ang binibigyan point dyan, unbeliever and believer. Dun sa atin pong paksa na yun, na sinisigurado ng Diyos na ang walang gagawin sa Ebanghelyo o hindi tumalima sa Ebanghelyo, para kasing naghintay lang siya na ibinigay sa kanya, tapos wala na. Samantalang itong mga itinagtrabaho, hindi nagtrabaho. Ganun po yung iyong parang ilustrasyon na ipinapakita rito. Dito lang po umaano sa dalawang to. Ganun dito sa 10 dalaga na gumawa sila ng paraan, yung 5 wise, itong 5 hindi. Nagpabaya sila, hindi nagpabaya. Parang ganun po yung pinapakita dito eh. Pero yung kwento na to, dito tayo mag-focus sa ending nung pinag-uusapan ko. Talagang mayroong pagtatapunan na dadalhin ng Diyos sa mga hindi sumampalataya, yun lang, mananampalataya at hindi mananampalataya. Yan po ang ending nun eh. Sige po. Bro, ang gusto ko lang po kasing i-clear na ang mga nakakaalam ng salita ng Diyos ng malaki, ng malawak, nagmumukhang holier than thou. Yung nagmumukhang sila na yung holy. Samantalang mayroong kang responsibilidad na mapatay yung salitang mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Kaya dapat hatakin mo siya. Hanggang saan nakakata? Kasi hindi po dito pinakita na hinatak, di ba? Parang yung gusto niya mangyari na parang ito hindi masama. So ang pinag-usapan nga po dito, wala na dun sa hatakan, wala na dun sa kundi yung time na inilakad ng panahon na sa pagbabalik ng master, lumalarawan siya dito na ito ay hindi nagpagal talaga kahit ano man siya yung nagre-represent doon sa hindi mananampalataya. Samantalang itong dalawa nagre-represent sa sumasampalataya. So may ginawa, walang ginawa. Ganon din doon sa 5 na kasi nga illustration lang po siya. Diba? Kasi parang nangyari, walang malasakit yung dalawa, hindi Hindi yan literal. Oo. Sige po, Brad.